Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo. Gusto ko lang pong i-share sa inyong channel ang kwento ng aking buhay at pagkakamali. Ako nga po pala si Elena, 44 years old na po. Sa labas ay masasabi mong na sa akin na ang ideal na buhay. 20 years na po kaming kasal ng asawa kong si June. Isang masayahin at responsableng asawa at ama. May 2 kaming anak na nasa kolehiyo at maayos ang buhay namin. Pero sa tagal naming kasal, naging malamig ang pagsama namin. Kaya pumasok ako sa isang relasyong hindi dapat. At doon nagsimula ang maling relasyon namin ni Mario. Ang matalik na kaibigan ng asawa kong si June. 4 na taon, Miss Callie. 4 na taon ang naging relasyon namin ni Mario. Naging takbuhan namin ang isa't isa kapag pagod na kami sa kani-kanilang pamilya. Isang gabi nga noon, habang nagiinuman sila sa may garahe. Pumasok si Mario sa kusina, bitbit ang walang lamang lalagyan ng yelo. "Elena, pahingi pa nga ng yelo." Malakas yung boses niya para marinig hanggang labas. Pero nung makalapit na siya sa akin sa lababo, biglang humina ang boses niya. Bumaba ang tono. "Pagod na ako sa bahay. Walang katapusang sumbatan." Malambing niyang sabi. Ako rin naman. Si June napansin kong tahimik nitong mga nakaraang araw. Natatakot ako, Mario. Hinawakan niya ng mabilis at mahigpit ang kamay ko. "Huwag kang matakot. Maingat naman tayo, hindi ba? Basta kapag nakatulog na siya mamaya, mag-text ka na lang sa akin kaagad." Maya-maya pa'y biglang sumigaw si June mula sa garahe. "Pare, ang tagal mo ah. Natutunaw na tong MP." Mabilis na binitawan ni Mario ang kamay ko at kinuha ang yelo. "Andiyan na pare. Nagpatulong lang si Mare na magligpit." Nang magmadaling araw, Miss Callie, nakatulog na ang asawa ko sa may sofa dahil sa kalasingan. At doon, sinamantala ko ang pagkakataon at nagpadala na ako ng maikling message kay Mario. Ilang minuto lang ang lumipas. Tahimik kaming lumabas sa likod ng bahay, malapit sa banyo sa labas kung saan bihirang dumaraan. Pagkakita niya sa akin, maigpit niya akong niyakap. "Mario, huwag dito, baka mamaya biglang magising si June." "Hindi na yun magigising pa. Nakaisang bote kaming Alfonso eh. Gusto lang talaga kitang makausap." Humarap ako sa kanya at pinagmasdan ng mukha niyang halatang sabik na makita ako. "Sigurado ka ba na hindi ka hanapin sa inyo?" Tanong ko. "Sinabi ko kay Mrs. na may overtime ako. Huwag kang mag-alala." Sandali kaming nagkatitigan. Maraming salitang hindi na kailangang sabihin dahil pareho naming alam kung gaano na kami kalalim sa sitwasyong ito. Sana hindi na natin kailangang magtago ng ganito. "Balang araw, Elena. Makakahanap din tayo ng kasagutan." Nanatili kami magkasama ng ilang sandali bago siya tuluyang umuwi. Nang gabing yon, muli naming pinili ang isa't isa. Kahit alam naming lalo lamang nitong pinapalalim ang lihim na pilit naming tinatago. Ang tindi ng paranoia ko gabi-gabi. Lahat ng text at call history namin ni Mario ay kailangan kong i-delete bago magising si June. Mga patagong sulyapan namin ni Mario sa barangay o mga okasyon ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba. Noong nakaraang wedding anniversary namin, nagulat ako nung abutan ako ni June ng regalo habang naghahapunan kami. Isang gold necklace na may pendant. Eksaktong-eksakto sa gustong-gusto kong design. "Salamat, mahal. Ang ganda-ganda naman ito. Paano mo nalaman ganito ang gusto ko?" "Naku, mahal. Pasalamat na lang tayo kay kumparing Mario. Siya ang pumili niyan para sa'yo. Sabi ko nga sa kanya, mas alam pa niya ang panlasa mo kaysa sa akin." Pilit akong ngumiti, Miss Callie. Ganun ba? Si Mario talaga.
Oo, sabi pa nga niya siguradong matutuwa ka raw dyan. Isuot mo na at excited na ako makita. Hindi ako makatingin ng diretsyo habang sinusuot sa akin ni June ang kwintas. Lalo na't noong gabi ring yon, tumawag sa akin si Mario pagkatulog ng asawa ko. Bagay ba sa'yo yung kwintas? Bakit mo ginawa yun? Halos hindi ko maiharap ang mukha ko kay June kanina habang suot ko yung kwintas. Mas alam ko naman kasi kung anong bagay sa'yo kaysa sa kanya eh. Elena, bagay na bagay talaga sa'yo yan. Tuwing titingnan ko ang kwintas na yon sa salamin, lalo lang kong pinapatay ng konsensya ko, Miss Callie. Mabilis lumipas yung mga araw. Isang araw noon ng Lunes. Gabi na akong nakauwi galing sa pag-aasikaso ng permits para sa tindahan. Pagpasok ko sa pinto, madilim ang sala at si June ay nakaupong naghihintay at hindi maipinta ang mukha. Gabi ka na nakauwi Elena. Saan ka na naman ba nanggaling? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang haba ng pila sa business permit. Inabot pa ako ng cut-off. Huwag ka na nga magpalusot, Elena. Hindi lang ito yung unang beses na ginagabi ka nitong mga nakaraang buwan Puro ka sabing may emergency sa tindahan. Laging may inaasikaso. Ganito o ganyan. Ano ba talagang pinapalabas mo? June, nagtatrabaho naman ako para sa pamilya natin, hindi ba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Umamin ka nga. May ibang lalaki ka ba, Elena? Yung supplier mo ba sa palengke? Yung lagi mong katext gabi-gabi? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanlamig ang buong katawan ko. Kung sino-sinong lalaking binabanggit niya, mga taong nakakatrabaho ko, pero si Mario ay hindi pumasok sa isip niya. Ano bang nangyayari sa'yo, June? Kung sino-sino na lang pinagbibintangan mo. Parang hindi ako mag-iisip ng ganito, Elena. Hindi mo nga ako napapansin. Magkasama nga tayo dito sa bahay, pero parang hindi mo naman ako nakikita. Tinalikuran ko na lamang siya para dumiretso sa kwarto dahil hindi ko na kaya ang mga pinagsasabi pa niya. Takot na takot ako na baka sa susunod na hula niya, matamaan na niya ang tamang pangalan. Dahil sa patuloy na paghihinala ni June, lalo lang napadalas ang pag-aaway naming dalawa. Kaya naman ang gabing umulan ng malakas at lasing na lasing silang dalawa ni Mario sa garahe habang nagiinuman. Napasilip ako sa bintana at nakita kong biglang naiyak si June habang kaharap si Mario. Binuksan ko ng bahagya ang pinto para marinig yung pinag-uusapan nila dahil sa ingay nga ng ulan noon. Pare, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko talaga may ibang lalaki tong si Elena eh. Sumagot si Mario. Parang nauutal pa. Paano mo naman nasasabi yan, pare? Baka naman pagod lang sa tindahan, pare. Kilala ko naman si Kumari Tapat naman sa'yo yan. Hindi, pare. Iba talagang kutob ko. Ikaw na lang ang maaasahan ko rito at lalo't magkaibigan na rin naman kayo ni Elena. Tulungan mo naman akong hulihin kung sino ang hayop na sumisira ng pamilya ko. Napatakip ako ng bibig ko habang nakasandal sa pader. Kitang-kita ko kung paano tumango si Mario habang seryosong nakatingin kay June. Kaya naman naawa ako at natatakot sa pwedeng mangyari kapag nalaman niya ang totoo. Kaya dahil sa matinding takot at awa kay June, nagdesisyon akong bumawi sa pamilya ko. Nitong mga sumunod na linggo, tinutukan ko ang pagluluto. Maaga akong umuwi galing ng tindahan at sinusubukan kong ibalik ang lambingan namin ni June. Sa pag-aakalang sapat na yon para mapatahimik ko ang konsensya ko. Pero isang gabi, habang natutulog si June sa tabi ko, nanatili akong gising. Tinititigan ko ang kisame, pero iba ang hinahanap ng katawan ko. Matindi ang pangungulila ko kay Mario na hindi kayang punan ng asawa ko. Kinuha ko ang cellphone ko sa ilalim ng unan at pumasok muna ako sa banyo. Kaya na may kahit alam kong mali, nag-type ako ng message para kay Mario. Gising ka pa ba?
Miss na kita. Hindi pa lumipas ang 1 minuto, nag-vibrate ang phone ko. Ilang linggo na akong naghihintay. Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Doon ko napatunayan sa sarili ko na kahit anong pilit kong ayusin ang sarili ko, si Mario pa rin talaga ang hinahanap-hanap ko. Hindi ako tuluyang nakain ng konsensya ko. Pinagpatuloy pa rin namin ni Mario ang patagong relasyon namin. At mas naging mapangahas ang mga pagkikita namin tuwing may pagkakataon. Hanggang sa isang hapon, muntik na kaming mabuko. Hindi ni June, kundi ng panganay naming anak na nasa Maynila. Biglang umuwi ito nang walang pasabi. Nasa sala kami ni Mario. Akala namin ay kaming dalawa lang dahil pumasok si June sa trabaho niya. Sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa, hindi namin napansin na bumukas ang gate. Nagulat na lang kami nang biglang bumukas ang pinto ng sala at pumasok ang panganay kong anak. Mabilis kaming nagkatulakan ni Mario palayos sa isa't isa habang nagmamadali akong mag-ayos ng sarili. Anak, bakit napauwi ka? Akala ko ba sa susunod na linggo pang uwi mo? Tumingin siya sa aming dalawa ni Mario at kita sa mga mata niya ang gulat at ang unti-unting pagtataka kung bakit gano'n ang itsura naming dalawa. May event po yung mga prof namin kaya maaga kaming pinauwi. Bakit po kayo magkasama rito? At bakit ba nakalak yung screen door kanina? Nalamig naman ang buong katawan ko at hindi ako makasagot agad. Mabuti na lang at mabilis na nakabawi si Mario kahit halatang gulat din. Ay, may hiniram kasi akong resibo ng mga gamit sa papa mo para sa renovation sa kabila. Tapos tong mama mo, biglang inatake ng hika kaya tinulungan ko na lang maupo rito sa may sala. Tinitigan lang kami ng anak ko at halatang hindi kumbinsido sa pagpapalusot ni Mario. Hindi na siya nagtanong pa. Diretso na siyang pumasok sa kwarto niya nang walang kibo. Pagkasara ng pinto niya, ay doon ko unang beses naramdaman ng ibang klase ng takot. Na baka alam na niya o may hinala ng anak ko sa sikreto ko. Kinagabihan, hindi ako mapakali habang naghahanda ng hapunan. Halos mabitawan ko yung mga plato nang lumabas ang anak ko mula sa kwarto niya at naupo sa pagkainan habang si June naman ay naliligo pa. Anak, kain na. O gusto mo ipagluto pa kita ng paborito mong ulam? Tumingin siya sa akin ng diretsyo na kinatakot ko naman. Huwag na ma, okay na ako dito. Nga pala, kailan pa naging hikang dahilan kaya magkadikit ang mukha niyo ni Tito Mario sa may sofa? Agad na nanlamig ang mga kamay ko at halos maputol ang hininga ko sa prangka niyang tanong. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Nagkakamali ka lang. Ma, hindi na ako bata. Hindi ako tanga. Nakita ko kung paano kayo mag-ayos kanina nung pumasok ako. Naiisip mo ba si Papa sa lagay na to? Huwag ka namang maingay. Baka marinig ka ng Papa mo. Walang ibig sabihin yun. Nag-uusap lang kami ng tito mo. Kaya pala tuwing pumupunta siya rito, laging ibang tinginan ninyo eh. Ma, kaibigan niyo ni Papa. Matalik na kaibigan. Nasa katinuan pa ba kayo? Napataas na ang boses ng panganay ko. Eksakto namang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si June habang nagpapatuyo ng buhok. Nakangiti pa nang makita ang anak namin. Oh, andiyan ka na pala. Buti na pauwi ka. Kumusta ang biyahe? Tumingin sa akin ang anak ko bago sumagot kay June. Ang tindi naman ng panginginig ng buong katawan ko habang naghihintay kung magsasalita ba siya o hindi. Ayos naman po pa. Medyo pagod lang sa biyahe. Hindi siya nagsumbong kay June ng gabing yon, Miss Callie. Pero ang mga tinginan niya sa akin buong magdamag ay parang unti-unting pumapatay sa akin sa hiya at takot. At alam kong mas papanigan niya ang ama niya, lalo't mali ang ginagawa ko. May edad na siya, nasa hustong edad na. Ayoko rin namang mawala sila sa akin. Kinaumagahan, maagang umalis si June para pumasok sa trabaho. Naiwan naman kaming dalawa ng panganay ko sa kusina. Nagtitimpla siya noon ng kape, habang ako naman ay naghahanda ng mga dadalhin ko sa tindahan. Pero ang totoo,
Pabalik-balik lang ang hawak ko sa mga gamit ko dahil sa kaba. Hindi niya ako kinikibo, pero ramdam kong may mali sa bawat kilos niya. Anak, mag-almasal ka muna. Nag-iwan na rin ako ng pera sa ibabaw ng ref kung sakaling may bibilhin ka. Tumingin lang siya sa akin at bumalik sa pagsi-cellphone niya. Wag na ma, may pera pa ako rito. Si Papa pala nag-text. Tinatanong kung ano raw gusto nating ulam mamayang gabi. Kasi dadaan daw si Tito Mario sa palengke. Sasabay na raw sa pag-uwi. Nanigas ako sa pwesto ko. Iniisip na sana ay huwag niyang sagutin si Junang kung ano-ano sa mga nalaman niya kagabi. Sabi ko kay Papa, huwag na niyang pasabayin si Tito Mario. Kasi baka mabulunan lang ako kapag kasabay-sabay na tayong kumain dito sa bahay. Kinuha niya ang susi niya at lumabas na papuntang sakayan nang hindi man lang ako nilingon. Alam kong hindi na to pwedeng patagalin pa. Kung hindi ko kakausapin si Mario ng maaga para tapusin ang relasyon namin, masisira ko ang pamilya ko anumang oras. Pinalipas ko muna ang buong linggo bago makipagkita kay Mario. Hanggang text o tawag muna ang pag-uusap namin na agad ko namang dinidelete. Pero alam kong hindi pwedeng habang buhay akong magtago. Kaya isang hapon, napagdesisyonan ko nang makipagkita sa kanya sa likod ng lumang warehouse para tapusin na ang lahat. Sa sobrang taranta ko bago umalis, hindi ko napansing na iwan ko pala ang cellphone ko sa ibabaw ng dining table. Pagdating ko ay sinalubong agad ako ni Mario. Elena, ang lamig-lamig mo sa akin sa text at tawag. Nag-aalala ako ng sobra sa'yo. Sinasaktan ka ba ni June? Masama bang pakiramdam mo? Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari? Bitawan mo ako, Mario. Kaya ako nandito. Kasi gusto ko rin tapusin to. Huling beses na nating magkikita. Napakunot ang noon niya. Ano? Bakit ka biglang naging ganyan? Dahil ba to sa nakita ng anak mo nung isang araw? Nagpalusot naman ako Mukha namang naniwala siya, Elena. Mario, hindi tangang anak ko. Kinausap niya ako nung gabing yun at alam niya. Hindi ko na kayang sigmurain tong ginagawa natin. Dahil sa tuwing tinitingnan ko si Jun nang walang kaalam-alam. Tuwing kaharap ko ang mga anak ko, nahihiya ako sa sarili ko. Ayoko na, Mario. Maawa ka na rin sa pamilya mo. Tigilan na natin to. Elena, makinig ka muna. Alam mo namang mahal kita, di ba? Kaya kong panagutan to. Kung gusto mo, umalis na lang tayong dalawa. Iwan mo sila. Nababaliw ka na ba? Pinagkakatiwalaan ka ng asawa ko. Kung may natitira ka pang kahit kaunting hiya o respeto sa pamilya mo at pamilya ko, tama na. Layuan mo na ako. Layuan mo na kami. Hayaan mo naman na akong ayusin ang buhay ko, Mario. Pagkatapos ng usapan namin ni Mario sa warehouse, sumakay agad ako ng tricycle habang nakadungaw sa bintana. Naramdaman kong sa wakas, nabawasan na ang matinding bigat sa dibdib ko. Sa loob ng 4 na taon, ngayon lang ako ulit nakahiga ng maluwag o nakahinga ng maluwag. Para pakalmahin muna ang sarili ko, dumaan muna ako kina mama at doon nagpalipas ng oras. Gabi na nang makauwi ako. Pagpasok ko sa gate, nalamig ako nang makitang magkaharap na naman sa mesa sina June at Mario sa garahe. May mga bote ng alak sa gitna. Napansin agad ako ni June. Oh, gabi na, saan ka galing, mahal? Dumaan lang ako kina mama. Nagkahabaan lang ng kwentuhan kaya hindi ko na malayan ng oras. Ganun ba? Kumain ka na ba? May binili akong ulam dyan kung gusto mo kumain ka na. Busog pa ako Kumain kasi ako kila mama. Sige na. Mauna na ako sa loob Medyo napagod ako Oh, sige mahal. Good night. Nilingon ko si Mario bago pumasok. Tahimik lang siya at nakatitig sa baso. Sobra naman ang pagod ko kaya pag akyat ko sa kwarto ay nakatulog na ako kaagad. Ang hindi ko alam, dahil sa galit at pride ni Mario na hindi matanggap na tinapos ko ng relasyon naming dalawa, pinalalim niya ang inuman nila ni June hanggang sa malasing silang dalawa at doon na siya nagsimulang umamin. Huwag kang magagalit pare, pero hindi ko na kayang itago to.
Tumatawa pa ang asawa ko noon. Nalula sa alak. Ano ba yun pare? Parang seryoso tayo ah. Sabihin mo lang sa akin kung may problema ka at makikinig ako. Si Elena. Ako ang lalaki ni Elena pare. 4 na taon din kaming nagkaroon ng relasyon. Kaya nga malayong loob sa'yo ng asawa mo eh. Kasi sa akin na siya sumasaya. At doon na tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ng asawa ko. Biglang humigpit ang kapit niya sa baso niya at tumingin kay Mario. Teka, sira ulo ka ba? Wag mo akong biruin ng ganyan pare. Matalag kitang kaibigan. Pero asawa kong pinag-uusapan natin dito. Hindi magandang biro yan. Baka lasing ka lang Mario. Mabuti pa'y umuwi ka na. Hindi ako lasing June. Totoo ang sinasabi ko. Kahit tanungin mo pa si Elena ngayon. Kakatapos nga lang namin mag-usap kaninang hapon eh. Ano? Ayop ka? Isang malakas na lagapak ng nabasag na bote ang sumunod. Sinapak ni June si Mario ng buong lakas. Dahilan para matumba to kasamang mesa. Hindi pa natapos doon. Pinatulan din siya ni Mario at nagpalitan sila ng suntok sa may semento. Sa lakas ng kalabog, nagising at bumaba ang mga anak namin para umawat. Pa! Tito Mario! Tama na ho yan. Ano bang nangyayari sa inyo? Wika ng bunso ko. Bitawan mo ako anak. Itong hayop na to. Tinuring kong kapatid pero pinatulan pa lang nanay ninyo. Totoong sinasabi ko. Tanungin niyo ang mama niyo kung sinong nagpapasis sa kanya sa tuwing wala kayong lahat dito. Doon nagtapos ang lahat, Miss Callie. Kinabukasan nun, pagbaba ko ng sala, sumalubong sa akin yung mga gamit kong nakatambak sa may sahig. Nakatayo ron si June kasamang 2 naming anak. Pulang-pula ang mga mata nila na para bang umiiyak magdamag. Huwag ka na magsalita, Elena. Alam na namin ang lahat. 4 na taon. 4 na taon mo akong ginawang tanga. June, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Umalis ka na lang muna, Elena. Napakalandi mo. Napakawalang kwenta mong asawa. Sukang-suka ako sa'yo. Lumapit ako sa mga anak ko para humawak. Pero napaatras ang panganay ko. At umiiyak na tumingin sa akin. Wag mo muna kaming hawakan, ma. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinagsabihan na kita, hindi ba? Nagpapakapagod si Papa. Nakuha mo pang pumatol kay Tito Mario. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Paano mo nasikmura lahat ng yun? Ma, ano bang nangyari sa inyo? Bakit mo nagawa sa amin yun? Bakit mo nagawa yun kay Papa? Wika naman ng bunso ko. Para akong pinagsasaksak sa mga narinig ko. Walang tigil ako nagmakaawa. Pero wala naman raw nagawa kundi bitbitin rin ang mga gamit ko habang umiiyak palabas ng gate. Sinara nila ang pinto ng walang lingong likod. Na para bang hindi na nila ako kikilalanin bilang pamilya. Ngayon, narealize ko na tunay ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Ang tiwalang binuo namin ng maraming taon ay gumuho lang sa isang iglap dahil sa sarili kong kahangalan. Kaya kahit anong iyak o pagmamakaawa ko ngayon ay wala nang saysay. Ito na yata ang pinakamasakit na parusa para sa akin. Dahil hindi lang ako pinalayas ng sarili kong pamilya, kundi ang magdusa at mabuhay araw-araw dahil alam kong ako mismo ang sumira sa masayang pamilya ko. Hanggang ngayon, Miss Callie, pinipilit ko pa rin makipag-ayos sa mga anak ko. Kay June ay hindi na ako umaasa pa pero nagbabaka sakali ako na baka balang araw ay mapatawad pa ako ng mga anak ko at muli nila akong tawaging Mama. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito, Miss Callie. Sana po'y kinapulutan niyo ito ng aral. Ang kwento ng aking buhay na huwag tutularan dahil maaaring ito lang din ang mangyari. Hanggang sa muli, nagmamahal, Elena.